us. You are amazing, Lord, amazing God. We are lost without your love. We are not just making a noise, but we are making a joyful noise. A joyful noise. Sing! Sing praise in the house of God. Holy Spirit, send fire, fire, consume us, consume us. Whoa! Holy Spirit, come. We lift our hands. We lift our voice. We will not stop. We will not stop. We will never stop. Hallelujah. Great are your words. Great are your words. The joy of the Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord. Move tonight. Move tonight. Oh, come on, children of God. Yes, we are hungry for you. We are hungry for you. Holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Consume us. Consume us tonight. Lalabaseka dodobode. Yadadabasoda bosokodode. Yes. We say yes, Lord. Yes. Yes. Oh, lalabase. Seralabasokododobobo. Fill us with your joy. Fill us with your joy. We break down the hosts of the enemy. We break down all these strongholds. Spirit move. Worship, worship here. You put our hearts on fire. You put the words in our mouth. You put the words in our mouth. You put the words in our mouth. Oh, la 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 la. Swim. Swim and soak into the river of God. Oh, oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Send your love. Send your love tonight. Breathe on us tonight, Lord. Breathe on us tonight, Lord. We believe, magpapagaling ka po ngayong gabing ito. May mga lalaya ngayong gabing ito.
Sereba. Go in the realm of the Spirit. Let the redeemed of the Lord say so. Say so. He is the lifter of our heads. Just look unto Jesus. Panginoon, we just want to turn our faith to the next level. Gusto po namin na may pagkilos at bagong karanasan ng iyong kapangyarihan. No dull moments, no dry moments. We want to be energized by your power. Na hindi po kami basta nakakahon lamang at nakapakit at nakadilata lamang sa aming paniniwala tungkol sa iyo. Ikaw ay walang hanggang Diyos. Nung una pa man ay hindi ka tumitigil sa paggawa ng himala. At naitala ito sa banal na kasulatan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, handang-handa po kami na sa pagtatapos ng buwan ng Enero, 1 down, 11 months to go. Katulad ng basketball, maaring tayo ay nasa last 2 minutes round. And the game is about to decide kung sinong mananalo. Kaya ang pinakamainam na labanan ay may pinakamainam na gantimpala. Sa pinakamataas na pressure, ito ang may mas malaking sahod. Kaya ngayong gabi, if you are feeling all the pressures, gusto ko nang paalisin dyan sa inuupahang mong bahay, dinadala ka ng Diyos sa iyong muling pananalig at panunumbalik na pagtitiwala sa Kanya upang manalig na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng bahay na para sa iyo. Napapagod ka na ba dyan sa iyong kumpanya? Napapagod ka na ba dyan sa iyong empleyo? Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para mas maitulak ka sa mas magandang disenyo at plano ng Panginoon. He is the potter and we are the clay. Submit yourselves therefore unto God. Resist the devil and the devil shall flee from you. Kaya Panginoong Diyos, alisin mo po ang aming pag-aalinlangan, ang mga katatakutan sa aming pagtanda, ang aming mga alalahanin sa aming mga anak. Panginoon, we just live in the green pasture. We will lie down in green pasture. Ikaw ang aming dakilang pastol. Ikaw ang aming Panginoon na batid ang lahat sa lahat. Kaya Panginoon, ang panahon ng pagtangis at panahon ng pagluha ay mahahalina ng isang umagang punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng pagsasayaw sa awit at himno at sa saliw ng iyong katagumpayan. Kaya Panginoon, maraming salamat. Bless us indeed and enlarge our territory. Enlarge your vision. See through the eyes of faith. God is always good and His nature is goodness. And the goodness of the Lord will follow us all the days of our lives. Salamat po. Mabubuting bagay lamang ang welcome sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Sige po, makakaupo na po kayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Jesus. Magandang gabi po. Ngayon po ay mag-aalas 6 na, kaya gabi na. Praise God. So, gagalakan po muli na magbalik sa pulpito after almost 1 month ay talagang balik ulit tayo sa gawain na kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Doing what God has called us to do is a wonderful pleasure that when we give all God our best, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. When you give God pleasure,
He will give you the right measure. Amen? Pag lagi nating napapaligayahan ng ating Panginoon, tatanggapin mo ang tamang biyaya at pagpapala ng Diyos para sa iyo. So announcement po, yung atin pong 2014 Faith Declaration ay available na po. Maaari nyo pong makuha yan at matanggap. Kung kayo po ay magkakaloob ng 1,400, ito po itutungo at magagamit para sa atin pong radio and television ministries and satellite facilities. Kaya po, yan pong inyong pag-purchase ng Faith Declaration, it will all go to our media ministry. At na-announce ko na rin po, sa darating na April 14 to 18, paghandaan nyo na po, magkakaroon po tayo ng summer camp. Kasama po ang youth at saka mga leaders ng church. Sa church po, exclusively for biyaya ng Diyos, magkakaroon po tayo ng 1-week conference. At doon po, parang seminar na rin, halo-halo na kabataan at mga leaders ng church. At tayo po ay may mga mahuhusay na panauhin. At ang isa po sa ating magiging tagapagsalita ay hindi pa po nagko-confirm pero nag-show off na sila ng interest. Na-meet ko po sa Australia. Graduate po siya ng Rhema Bible School under the leadership of Kenneth Hagin. Si Sister Caroline Clark ay magsasalita po sa 1-week seminar po natin sa Prayer Mountain. At the same time, galing po kami ng Prayer Mountain, Tuesday, Wednesday, Thursday. At ang Diyos po'y napakabuti, napakaganda na po ng accomplishment. At hopefully po, sa atin pong conference and summer camp sa April 14, tapos na po, may tulugan na, may maganda na tayong banyo. Praise God, hallelujah. At ito po'y gusali ng Panginoon. Amen. And then, ang atin pong isa pang magiging panauhin ay ang author ng librong si Brother Ken Harrington. Siya po ay merong mga ilang aklat na nilathala. Darating po siya. So, we'll just welcome him. So, nag-confirm na po siya na siya ay darating at excited na makasama po natin. And then, after that, magkakaroon po tayo ng 3 nights deliverance night. 3 nights deliverance. So, lahat ng may problema, lahat ng may mga kalungkutan, on April 24 to 25, nightly, dito naman po gaganapin, siya po ang ating magiging speaker. At hinahamon ko po kayo, kasi sabi niya, gusto niya tayong tulungan sa ministry, pero wala siyang perang maibigay, pero pinadalhan po ako ng 2 kahong libro. Sabi niya, Brother Kenneth, ikaw na ang bahalang gumawa ng pera kung paano mako-convert sa pera yung libro ko. So, ito po ay nagkakahalaga ng $12.90. So, magkano po ito? Almost 600 plus. Pero dahil po tayo Pilipino at gusto po niyang makatulong sa atin, 2 box po ito, mga nasa 200 o 300. So if you want to give this as a gift sa inyong kaibigan, kaopisina, napakaganda po nung title, Deliverance from Toxic Memories. Weapons to Overcome Destructive Thought Patterns in Your Life. Siya rin po yung author ng Curses to Blessing. So just for your gift, mga kapatid, lahat po ng ibabayad nyo po dito, gagamitin natin sa TV ministry. Marami po tayong kopya dyan, pero just for a good value, 250 pesos lang po. Good deal na. So, mamaya po, meron pong ilang kopya dyan. Pag gusto nyo pa, magpalista lang kayo. Kung wala kayong dalang pera, pwede naman nating pag-usapan kung kailan nyo po babayaran. So, if you love reading and you love to input more knowledge about the Lord sa pag-aaral ng salita ng Diyos, paglaya, napakaganda nito. Deliverance from Toxic Memories. Napagpala na kayo, nakatulong pa kayo sa ministeryo. Amen. So, I just want to share the Word of God and bless you. Ngayon pong araw na ito, at ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na sa akin pong personal na buhay, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Kaya po ngayong gabi, I just want to impart my heart that God will always set you up. Ang Diyos ang magtatakda, at ang Diyos ang magdaragdag, at ang Diyos ang magdurugtong. Before
I was just a listener like you. But when I step in to my God-given destiny, I know there is more. Nung una po, ako po'y tagapakinig lamang din. At hanggang ngayon ay nakikinig pa rin. Pero nung tinungtungan ko na po ang pinakaplano ng Diyos sa aking buhay, I've been experiencing wonderful turnaround in my life. Amen? Ibig sabihin, you are able to reach out the unreachable. You are able to meet people that you have not known. Nakakausap mo at nakakamingle mo ang mga taong hindi mo inaakalang makakausap mo. Pero pag ang Diyos ang nagdala, tiyak po na ang hiya ay maisasantabi. Hindi ko naman sinasabi magiging walang hiya, pero pag ikaw ay may tapang buhat sa Diyos, you will see through it. Ang sabi nga ni Pablo, nung siya'y humarap sa Sanhedrin, hindi siya natakot sapagkat ang kanyang pinaniniwalaan, ang Diyos ang magsisilid ng laman sa kanyang bibig kung ano ang kanyang sasabihin. Kaya mga kapatid, it's good that we keep on learning because one day, when you are already equipped, God will send you out. Amen? Hindi tayo pang Green Hills lang. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka lang para dito para magsimba. Amen? Hindi ka lamang para sa ganyang uri ng buhay. Merong may magandang gagawin sa iyong Panginoon. Hindi ko lang alam kung ano, pero merong maganda. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po'y dadako na sa mensahe at salita ng Diyos. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Luke chapter 7, verse 11 to 15. Luke chapter 7, verse 11 to 15. At babasahin ko po sa salin ng New Living Translation. Soon afterward, Jesus went with his disciples to the village of Nain, and a large crowd followed him. And a funeral procession was coming out as he approached the village gate. The young woman who had died was a widow's only son, and a large crowd from the village was with her. When the Lord saw her, his heart overflowed with compassion. Don't cry, Jesus said. Then he walked over to the coffin and touched it, and the bearer stopped. And Jesus said, "Young man, I tell you, get up." Then suddenly, the dead boy sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Give us a divine understanding, not just to hear it, but to learn from it. Lord, give us the tidbits of information. What is the significance of the message that we are about to hear or what they are about to hear? Kaya Panginoon, pagpalain mo ang bawat kapatid na ang binhi ay maitanim at maisilid sa kanilang mga puso. Kaya aming Diyos, sa amin pong patuloy na pagyabong at paglago, we will be entrusted in a much more capacity to receive and much more blessing in this end time season. Kaya Panginoon, maraming salamat. We praise you, we glorify you, because you believe in us. You first believe in us. That's why we are believing in you. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ang aming samudalangin sa matamis at mainam na pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hiningay magsabi ng Amen. So ang mensahe po na nais ko pong i-share ngayong oras na ito is that God sets and God extends. Ang Diyos ang nagtatakda at ang Diyos din ang nagdaragdag. All we could understand that God is God and He knows what He is doing. And all good things always comes from the Lord. Ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ni Haring Solomon, tuwing kailan ka lang ba magpupuri pag may mabuting bagay lang? O kahit merong ding masamang bagay? Ang sabi po ni Haring Solomon, in good times and in bad times, rejoice because God gives it and God allows it and God will be your strength
paraphrasing. Ibig sabihin, sa pagsubok, pagpapala, huwag kang duhagi, huwag kang malungkot, at huwag kang madupilas, o huwag kang panghinaan ng loob. God is always on your side, and God is your strength and your portion of salvation. From the very beginning, God knows where you are going. Kaya nga po dito po sa talatang ito, in our opening scripture, nakatakda po na si Jesus at ang balo at ang batang namatay ay magtatagpo. God knew that they will cross path with Jesus. Kaya tandaan po natin, life is uncertain, but God's word is certain. You'll never know na yung makakasalumuha mo, yun ang tamang attorney na kailangan mo para sa iyong transaksyon. Hindi mo alam na yung iyong makakausap mamaya sa makalawa, yun ang magiging tamang financial partner mo sa iyong negosyo. You'll never know that somebody will cross your path. God ordained and God planned for you, for your problem to be solved. Hindi mo alam na yung makakasalumuha mo at makakausap mo at makikilala mo sa susunod na araw ay siyang may dala ng impormasyon para magkaroon ka ng visa papuntang Canada, ng US, ng Australia at New Zealand at ng kung saan-saan pa mang bansa. You'll never know. The Bible says the step of a good man are ordered by the Lord. He will instruct you in the way that we should go. The step of a good man. I know you are good because God is good. I know you are righteous, not because your work. You are righteous because of Jesus Christ. Kaya kung mapapansin po natin ilang bagay dito po sa kwento ni Jesus, number one, the main point is, number one, she is a widow. Siya'y balo. Yun ang unang dagok sa kanya. And the second thing, she lost her only son. Her son is her only hope. Her son is her only refuge. Yun lang ang kayamanan na niya. Wala na nga siyang asawa, nawalan pa siya ng anak. At kung makikita po natin, double black eye ang kanyang dinaranas. Doble-dobling pasan ng kabigatan ang kanyang dinaranas. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Bible, do not be surprised on the test that you will receive. It's not like just something new happening. Lahat po tayo may problema. Tama po ba? Lahat tayo may pagsubok. Kaya wag mo itong ikagugulat, wag mo itong ikagugulantang at ikakataranta. Lahat tayo ay merong share. She is a widow. She lost her only son. And then the third thing, punong-puno po siya ng kahihiyan. She is in full of shame and disappointment. Imagine mo, namatay asawa mo, tapos ngayon kinuha pa ang kaisa-isa mong anak. And then number 4, may sugat na siya, hindi pa gumagaling-galing, pero ngayon nagkasugat na namang muli. She was scarred and wounded. Kaya kung makikita po natin, the heaviness that the woman is carrying, dala-dala po niya lahat ng kabigatan. But what I have learned sa amin pong pagbiyahe, when you have too much baggage, you will be charged 1,000 pesos per excess of 1 kilo. Kaya kapag marami kang dalahin, wala kang ibang nakikita kundi ang iyong sarili. Wala kang ibang nakikita na ikaw ay mahirap, ikaw ay api, ikaw ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pag ikaw ay nandoon sa iyong kalungkutan, lagi mong nakikita ay yung side mo lang. You always single out that you cannot do good things. You always single out that you are a single parent. You always single out that you will never do any accomplishment. And this is what happened to the woman. She is crying.
Tandaan po natin, di naman po tayo iiyak ng basta-basta lamang. It's either joy or sadness. Ikaw ay iiyak because there is something in the inside. It is the emotional outflow. Ito po yung lumalabas na kinalalagyan na laman ng ating kaloob-looban. And she was crying because after her first suffering, another thing struck her life. She was caught on guard. At kung makikita po natin, the moment that you are about to give up, here comes Jesus. Here comes Jesus entering into her life. She was in the procession, siya po ay nasa prosesyon o nasa pila na kung saan nandun yung mga umiiyak, nandun yung kanyang mga kamag-anak nagdadalamhati, at siguro doon sa nakikipaglibing ay nagtataka at nagtatanong, napakasaklap naman na nangyari sa buhay na yan. Ilang beses nang napakasaklap nang nangyari sa kanyang buhay. Namatay ng asawa at ngayon, sa pangalawang pagkakataon, namatay naman ang kanyang kaisa-isang anak. Or maybe it will go the other way. Sa ibang pagkakataon, sa ating panahon, tingnan mo naman, napakabait naman niyang pamilyang yan. Pero tingnan mo, naloko, swindler ng kanyang business partner, napakabait niyan. At minsan po, ang napakahirap is we cannot protect ourselves from the shame and the pain that is happening in our lives. Tingnan mo yung Kristiyano naman, pero yung anak niya hindi niya mapakasalan. This is the pain and the shame that covers us. We want to walk in a righteous testimony. We want to walk in a righteous living, but there is somehow and something in us that we cannot overcome. Matagumpay ka nga, pero wayward naman ang iyong mga anak. Maalab ka nga, pero hindi mo naman kasama ang iyong asawa sa iyong pananampalataya at pagsama. There is still a baggages that drags you off. Hindi ka makatake off. Hindi ka makamove forward kasi lagi kang nag-aalala at lagi mong protektahan ang iyong sarili na huwag mapahiya ang iyong pamilya. But here is Jesus crossing your path. Leave your worries behind. Just live one day at a time. Your problem is God's problem. You've been declaring that you will be healed. Nag-fasting ka na, nag-ayuno ka na, nagbigay ka na ng pledges, ibinigay mo na ang kalahati ng iyong income as a first fruit. But the pain is still there. God knows your disappointments. Alam ng Diyos ang iyong mga kabiguan at kalungkutan. Alam ng Diyos na ikaw ay inip na makamtan ang pagpapala na makalaya sa utang. God knows na gusto mo na mag-asawa at magkaanak. God knows everything. But what we need, mga kapatid, is a divine understanding to acknowledge what is happening. Ang kailangan po natin ay makalangit na pangunawa. Let go and let God. Let go of the past. Let go of the things that happen into your life. Hindi mo na mabubura na hindi ka nakapag-aral sa maayos na eskwela. Hindi mo na mabubura na ikaw ay ipinanganak sa isang pamilya na dysfunctional. Don't function in the dysfunction. Ikaw ay magpuri sa Panginoon. Ikaw ay magalag sa Panginoon. And you will have an encounter. And when you have an encounter, you will be a witness. Hallelujah. Kaya maraming Kristiyano, they have series of dryness in their life because they have not encountered Jesus. Paul encountered Jesus in the Damascus. Ruth encountered the Lord when she faced difficulties. Ang pagkakaiba ni Naomi at ni Ruth, si Naomi, pinapalitan na niya ang pangalan niya. You will never call me Naomi anymore. Ang tawag niyo na lang sa akin, Mara, punong-puno ng hapdi, pait at kalungkutan.
Don't just sit down in the ashes. Don't sit down in your failures. Don't sit down in your setback, because the setback is a setup that God has a plan for you, and you will have a brighter tomorrow. You will rise and shine, for God is with you. Ikaw ay angat, ikaw ay uunlad, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ang sabi ng Diyos, ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Start praising God. Stop raising up your voice, and you will see that God sets up and God will extend your limitation to your extension. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Sa iyong kakulangan, ang Diyos ang magdaragdag. In our limitation, God will show His extension. Pag sa pagkakataong malapit ka ng mapanis, God will preserve you. Amen. God will add up the significant thing in your insignificance. When you understand this, all things work together for good to them that love the Lord. Huwag niyo nga alisin yung to them that love the Lord. Nung Friday, ang isa sa mga kapatid ay nagpaalam, gusto na niyang bumaba ng prayer mountain. Dahil nagpa-fluctuate, nagtataas-baba ang kanyang blood sugar level. At ang sabi niya ganoon, Pastor, pwede po bang magpaalam na? Bababa po kami. Supposed to be dapat Saturday pa ang kanilang uwi. Pero dahil nga po may sinasaalang-alang na kondisyon sa kalusugan, ay amin pong pinayagan na bumaba na. Pero sa literal at mapanghusgang isipan, at sa isang pamunuan, dapat tapusin hanggang Sabado. Yun ang kanilang commitment. But we just allow God to do His ways. At nakauwi po ang atin pong kapatid galing Prayer Mountain. At ang sabi ko, sige, since makakauwi naman ng maaga yung atin pong service na sasakyan, I'm scheduling the L300FB for a maintenance check ng Saturday. So pina-change oil, pina-check up lahat. At ang amin pong nadiskubre, salamat at hindi sila umuwi ng Sabado. Dahil kung sila'y na pauwi ng Sabado, ang kanila pong preno ay may tagas na at ang isa sa mga center joint ay maluwag na at pwedeng makalas ang kanilang gulong. Kaya kung makikita po natin, ang lahat ay inuordinahan ng ating Panginoon. If it would have been delayed, there will be a tragic accident. Galing pa naman sa prayer mountain pero na-aksidente. Galing pa naman sa gawain ng Diyos. But God is always ahead of us so that you can sense the time and the season that the delays is for His glory. Kaya sinasabi ko ng madalas sa asawa ko, kaya hindi pa dumadating yung mas malalaki pang pagpapala. Although we are blessed, and praise God for that. Kaya hindi pa dumadating yung iba pang malalaking pagpapala, hinuhubog tayo ng Diyos. Because God is more concerned not in our wealth, but in our character. Kailangan munang madisiplina natin ang laman at kailangan buong puso at lubusan natin siyang pararangalan at sasambahin. Sabi ko sa asawa ko, if you missed out all the things that you might do wrong, it will always reflect in our ministry. At ano man ang gawin kong mali, it will always reflect on who we are and what we are in God. Kaya may pagsisinsin. Kumbaga, sa buhangin, binibista. Inaalis ang kalyo. Pinuputs pa po tayo, mga kapatid, para mawala ang pagiging pusong mamon, para mawala ang pagiging matampuhin, para mawala ang pagtingin sa natural at lumipat ka sa supernatural. Para mawala ang iyong pag-aalinlangan at para magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos na ating sandigan. So when we know that God is working on our behalf, you will be prepared. When dark time comes, the Lord is your light and the Lord is your life. Ang Diyos ang iyong liwanag at ang Diyos ang iyong buhay. So you will understand that this happened for a purpose. This happened because God is sovereign. Nangyayari ito dahil makapangyarihan ng Diyos.
Sa 2 Samuel chapter 12 verse 18. Si David po'y kilala natin na dakilang hari. Hindi po ba? He is a great king. A man after his own heart. We know that he was very careful in giving sacrifices. Alam natin ang mga nangyari kay David. Siya ang halos may talatakda ng buong salmo. But David is not exempted in the silence of God. Hindi po naging exempted kahit gaano man kahusay na tagapaglingkod at serbidora ng kaharian ng Diyos si David. He is not yet exempted. He still experienced pain, sufferings, and shame and disappointment. Anong nangyari sa 2 Samuel chapter 12 verse 18? He fasted for a few days. He put sackcloth and he put ashes in his head, begging God na ma-revive ang kanyang anak. But what happened? After a few days, the little boy died. Because God is just pruning the heart of David for a better cause. Bakit kanyo namatay yung bata? Papaano? Bunga ng kasalanan. Naliligo si Bathsheba, nakita niya, sexy, ilagay si Uriah na kanyang asawa sa unahan at kailangan siyang mamatay. So there is an inflicted scenario na mabalo si Bathsheba. And God knows our intention. Kaya nung nag-ayuno si David, God never answered. The heaven is shut. And the boy died. At nung namatay ang bata, this is what I admire with David. He get up, nag-shower, isinuot ang kanyang turban, isinuot ang kanyang king's robe, isinuot ang kanyang corona, and now he is starting to go and started to believe again. He repented and admit what he had done. Tinanggap niya ang kanyang kahinaan, tinanggap niya ang kanyang naging pagkakamali, and now God is about to give him another son, and his name is Solomon, one of the powerful and best intelligent king in the whole world in the history. So one was lost, but God will replace. Nawala ang asawa ni Naomi, nawala din ang kanyang anak, pero binigyan siya ng manugang na napakabait. Ang sabi ni Ruth, wherever you go, I will go. Whoever your God is, I will be with you and I will worship your God. Kaya kahit anumang sistema ng mundo, hindi ka dapat nagpapadala sa sistema ng mundo sapagkat ikaw ay nilalang ng Diyos at may pahid ka ng Diyos at nasa iyong Espiritu ng Diyos at ikaw ay tinakda para sumulong, hindi para sumuko, hindi para mag-backslide, kundi para maranasan ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay. So when one dream dies, dream another dream. When one dream dies, God will open another door. You're expecting a lot to your kids. Pero hindi yun na nangyari. You're pushing them to serve the Lord. Pero hindi yun nangyari. But remember, my God and your God is the God of the resurrection of the dead. Maring ito'y nire-representa nung batang patay. At buhat-buhat na't ililibing na, malapit na doon sa kanyang huling hantungan. But Jesus might pass by and encounter. Ma-encounter siya ng inyong mga mahal sa buhay. At magsasabi, Daddy, yung iyong Diyos na sinasamba at ipinapangaral ng mga mamang yan, ay nais ko na ring makilala. Because when Jesus sets up, He is sure that you will follow. Nung dumating si Jesus sa buhay ni Pedro, sabi ni Pedro, no, I'm an unclean person. I am a sinner. Get out from me. Sabi ni Matthew, no, I'm a sinner. I'm a tax collector. But when they encountered Jesus, they gave out all their life. Kaya kapag naranasan mo ang ating Panginoong Hesus, ang buhay mo'y ibibigay mo, ang pera mo'y ibibigay mo, ang panahon mo'y ibibigay mo, pati kotse mo, pati bahay mo, ipapagamit mo para sa kaharian ng ating Panginoon. When you encounter Jesus, you will lose yourself and you will begin to be led by the Spirit and to become children of God. Hallelujah. Kaya kapag na-encounter mo at naranasan ng Diyos,
hindi ka na magpapatumpik-tumpik at magpapakuli-kuli pa. Kaya ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 7 to 12, lahat ng bagay ay nagkaroon ng napakahalagang kabuluhan sa aking buhay. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless. Kaya umiiyak yung balo, alam niya na yung anak niya ang magtataguyod sa kanya. And sad to say, kaya niyo pinag-aaral lang inyong mga anak sa magandang eskwelahan. Because you are thinking, one day your children will pay you back. Tandaan po natin, hindi obligasyon ng anak na tulungan ng kanilang mga magulang. Ang sabi ng Biblia, ang magulang na may takot sa Diyos, pagpapalain ng ating Panginoon. Don't expect something for your children, because if you trust the Lord will touch the heart of your children. Do not depend and do not dictate what amount of money that you will receive to your children. That's right. They will have their own life. But if you trust God, kahit 70 anyos ka na, makakapag-accounting ka pa rin ng iyong negosyo. Makakapagbenta ka pa rin. At ikaw ay pagpapalain pa rin ng Panginoon. At pagdating ng iyong retirement, hindi itong katapusan ng biyaya ng Panginoon. Bagkus ito pa lang ang interest ng iyong dividendo, ng iyong lahat ng ibinigay sa ating Panginoon. When you invest in the kingdom of God, whether it is time, money, or even your life, laging merong dakilang interes ang gagawin sa iyo ng ating Panginoon. I spent most of my time in the church doing the youth ministry. And perhaps I'm receiving the partial down payment of my reward in heaven. Not the full reward, but the partial. 2% pa lang yung natatanggap kong reward ko. Sapagkat alam ko, mas mayabong pa ang susunod na 15 taon ng ministeryo na ipagkakatiwala sa akin ng ating Panginoon. Mas mayabong pa ang susunod na 20 taon ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. I consider this as a trash. I have lost all those things. They are worthless. At dahil sa aking pagkakatuklas ng tunay at tamang katotohanan, itong nagpahintulot sa akin na makilala ko ang ating Panginoong Yesus. Ito ang nagpahintulot kay Sister Minnie na lalong makilala ang Panginoon. She lost her husband, she lost her son, double black eye, pero hanggang ngayon, siya'y buhay at nakakapagpatuloy, minsan inaasma, pero naglilingkod pa rin sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang kanyang pastol, ang Diyos ang kanyang kalakasan, at ang Diyos ang nagtutustos. Nung una, siya'y lungkot at lugmok na lugbok. Wala nang additional income. Wala nang lalaking malakas kumita. Pero yung income na kayang kitain nung dalawang mag-ama ay ngayon ay unti-unting ibinibigay ng Diyos sa kanyang nag-iisang panganay na babae. At meron pa siyang ang pangalan ay Paul. Ganyan lamang siya kalaki. Pero ang puso niya ay napakalaki para sa Panginoon. He encourages us. Sapagkat ang sabi ng doktor, hindi na siya mabubuhay. Pero ngayon, 24 years old na, naghihintay na lang na mapapangasawa. Amen. So God sets and God extends. I never thought na malalagpasan ni Sister Minnie ang ganyang problema. Pero hindi na siya Minnie, siya big sa harapan ng ating Panginoon. Pangalan man niya ay Minnie in her name. Pero in the eyes of God, she is so big because her heart is set in the foundation of the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo, ngayon ako ay nagpapasakop at naniniwala kay Kristo. Ginamit ng Diyos, God uses my faith to make me right with Him. I want to know Christ and His power that raised Jesus from the dead. So it's only Jesus who will resurrect us. It's always Jesus.
Kaya nga po, nais kong ipaunawa sa inyo, always Jesus and only Jesus. The best prescription that I could give to you, take Jesus daily. Hallelujah. Laging araw-araw kang makipag-fellowship sa Panginoon. I know you are busy. I know you have lots of obligation. Pero habang naliligo ka, talk to Jesus. Habang nagdadrive ka, talk to Jesus. Habang ikaw ay inaantok, talk to Jesus. Hindi mo naman kailangan ng todong 2 oras na talagang ikaw ay nakaset up. But this is good, that is good. Pero may mga pagkakataon, you must remind yourself, I have this car because of Jesus. I have this house because of Jesus. I have this anointing because of Jesus. And He has the power to raise me and to pick me up when I was set in the miry clay. Siyang may kakayanan para ako'y damputin at pulutin kung ako man ay nadadapa at nalulugmok sa putikan. Sa akin pong pagtatapos, sa Psalms chapter 69, verse 29 to 33, I am sad and hurting. God save me and protect me. Ako ngayon ay malungkot at nasasaktan, sabi ni David. Panginoong Diyos, iligtas mo ako. In other words, rescue me, O God. Alam niyo po, nandito si Ate Asel, nakita namin sa post ng Facebook, si Tito Tibbs patay na. Alam niyo na po ba? So, we are so saddened that one of the Durante again died in a young age. And I look back on the history, ang mga Durante pala, namamatay ng mga maaga, yung mga lalaki. May 12 years old, pinakabata, 3 years ago, yung isa na anak nung kamag-anak namin, si Tito Imo na nasa Cagayan de Oro, 19 years old, died in leukemia. And so on and so on, wala pong nakakaabot ng 60 years old. At ito po ay nakakapagtaka. Kaya wala po kaming reunion nung last December, dahil nung last year naman, namatay naman yung isa naming tito din, na halos kasunod ni Daddy, na magsi-60 years old o 61. And now, another Durante died. And we're so puzzled. But praise God, my dad is going to his 66 years, still healthy, still strong, because God is our portion and God is good. Iba ang may Diyos na pinaglilingkuran. Iba ang Diyos na may pinagtitiwalaan. Iba ang Diyos na may sinasamba. Sapagkat pag may nararamdaman ka, you can praise God all the way, and throughout the day, you will depend on God and worship Him and speak in tongues and be recharged in the Spirit. And when your spirit is strong, your flesh will be strong. When your spirit is strong, your soul and body will be strong. So the devil cannot trouble your life. Hindi ka pwedeng gambalain ng dyablo. Aali-aligid siya na parang niknik at anay, what you permit will enter. Kaya sabi ni Mami, ilehans nga natin ang daddy mo. Sabi ni daddy, niyo ko ilehans. Sapagkat ako ay 90 years old ang buhay. Siya nga naman, Mami, huwag kang masyadong buti na lang nakauwi na. O siya nga naman, Mami, huwag kang matakot, hindi ka mababalo. Just trust in the Lord. Buti na lang, nandun ako, naka-back up. Oo nga naman, huwag kang matatakot, Mami. God is our life. Amen. You will not die in the plan of God. Hindi ka mamamatay ng hindi tinakda ng Diyos. Hindi pa tayo nagkakaroon ng gusali, kaya lahat tayo mahaba ang buhay. Lalo na si Sister Mercy, mahaba din ang kanyang buhay. Hallelujah. Woo! I can feel the presence of the Lord. Nararamdaman niyo ang presensya ng Diyos. O uwing-uwi na kayo. Hallelujah. In your darkest hour, God is your portion. At magtatapos po ko sa isang kwento. Meron pong 3 magkakapatid. At tinanong ang kanilang nanay. Ang sabi ganito, sa iyong mga anak, sino ang pinakamamahal mo? Sabi ng nanay, wala akong favoritism.
Lahat sila'y mahal ko. Mahal ko si panganay, si pangalawa at si bunso. Tinanong ulit siya ng psychologist sa pangalawang pagkakataon. Mami, sino pinakamamahal mo sa iyong anak? Wala. Pantay-pantay. Masama yan, may favoritism. Mahal ko si Otan, mahal ko din si Gerald. Mahal lahat yan ni Brother Roger. Lahat yan pantay-pantay. Mahal ko rin. Si Marie Chris, sabi ni Brother Roger, pantay-pantay. But on the third time, the doctor insisted, come on, I know there is a difference between your three children. At natahimik po ang nanay. And suddenly she stopped. And in silence, she speaks up. At ang sabi po ng nanay, sige doktora, I just want to be honest with you and share my heart. Sa tatlong magkakapatid, ang aking medyo binibigyan ng atensyon ay yung aking anak na may sakit o nagkakasakit. Binibigyan ko ng extra attention and extra care yung aking anak na medyo mahina sa eskwela. Binibigyan ko ng extra care yung aking panganay na anak na laging hingi ng hingi sa akin ng pera at pambayad ng bill at upa ng kanilang bahay at renta ng kanilang sasakyan. So, yung pinakamahina at nangangailangan ng tulong, doon ko binibigay ang aking buong lakas. So sabi ng doktora, ibig sabihin bang ganyan? May favoritism ka? Wala, doktora, but I am exerting much love to those who are in need. Kaya nais ko pong ipaabot sa inyo, lahat tayo anak ng Diyos. Pero kung ikaw ang may pinakamalaking problema ngayong gabing ito, ikaw ang pinakamahalagang lalaki at babae sa paningin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nawalan, kung ikaw ay nalugi, ikaw na babae at lalaki, ikaw ang importante sa Panginoon ngayong oras na ito. Ikaw na pinapalaya sa inyong apartment, ikaw ang pinakamamahal ng Diyos sa gabing ito. Sapagkat ikaw ang mas nangangailangan ng tulong, ikaw ang may kailangan ng 1 milyon, ikaw na may problema sa BIR, ikaw ang may pinakadakilang atensyon na maaamot sa ating Panginoon. You are important. And God is about to rescue you. Ang nangangailangan ng pag-akay ay yung katulad ng anak kong si Johan na laging nadadapa. I love both of my kids. Pero yung hindi pa nakakasubo ng pagkain, yun ang mas aming tinutulungan. Kaya ikaw na hindi kayang makapanalig, ikaw ang gustong turuan na tulungan ng ating Panginoon. Ikaw na matatakotin sa multo, ikaw ang gustong turuan ng ating Panginoon. Ikaw na tamad manalangin, ikaw ang gustong turuan ng ating Panginoon. Ikaw na tamad na magbasa ng Biblia, ikaw ang nais makasama at makaulayaw ng ating Panginoon. Sapagkat pag naranasan mo, sasabihin mo, iba pala ang sinasabi ni Pastor, iba pala ang karanasan ng biyaya ng ating Panginoon, iba palang magpuri ang napupuspos ng banal na Espiritu. God will always do what is right. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6, and I'm almost done. God will do what is right. He will give you trouble to those who trouble you. Zechariah chapter 9 verse 12, the message says, this is my blood covenant with you. Pakakawalan na kita. Hindi ka na magiging bihag at bilanggo ng kapabayaan o kawalan ng pag-asa. Come home. Come home. Come home, hope-filled prisoners. This very day, I am declaring a double bonus, and everything you lost will return twice over, overflowing above and beyond, and it will pass through your life. Hallelujah. Higit sa sapat, siksik, liglig ang aking ipinapahayag na pagpapala sa inyong buhay. Not just a trickle. Hindi lamang basta wisik. Pag wisik, talsik ng laway lang yan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, flood of blessing. Baha. Hindi lamang hanggang bukong-bukong. Hindi lamang hanggang binti. Kundi baha na maglalangoy ka
na sasabihin mong gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat. You are the wells of salvation. You are the wells of truth. And you are the wells of our blessing. And as we hear your word, manifest, saturate us, that it will bear much fruit. Dakilang Diyos, salamat po. Mapuspos ang mga naririto at mapuspos din ang makakapakinig ng mensaheng ito paulit-ulit man. Sapagkat sa makakarinig, laging may pagdampi ng bagong selyo ng iyong kapangyarihan ang makakapakinig ng mensaheng ito. Salamat po, Ama. We just honor you and we just continue to praise you. We are lost without your love. That's why we are so desperate to be connected and to be part of your body. You are the head of this church. You are the author of our lives. And Lord, vindicate us and continue to pour out your blessing nang lahat ng mahawakan ng aming kamay ay mapapagpala. Lahat ng matuntungan ng aming mga paa ay magiging maunlad. Lahat ng aming desisyon ay hindi magiging konsumisyon, kundi lahat ng aming desisyon ay magpuposisyon sa bawat solusyon ng aming mga problema. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilan at kaluwalhatian. Ang aming samot dalangin sa matamis at mainam na pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hiningay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ano nang kasunod? Offering. Amen. Saguhin po natin ang susunod na bahagi, ang ating pong tithes and offering.